The strongest in the world. The strongest being in the world. Hindi natin alam kung ang tinutukoy ba dito ay ang kombinasyon nitong si Luffy at nitong si Ragnir at nitong si Loki. O kaya naman ay itong si Loki lang mismo ang tinutukoy. Pero sa pag-reveal ng kanyang full Zoan form, ang kanyang Black Dragon form na hinihinala nga natin na ang mythical Zoan Fruit Nidhogg, hindi pa man ito nako-confirm pero yun talagang pinakamalapit na creature guys. At nakita din natin na sa pag-appear nitong si Loki, wala nang bandages ang kanyang mga mata. Nakita na natin kung anong itsura ng mga cursed eyes nitong si Loki. Sa pagdating din ng massive dragon na ito, niyayanig talaga niyang terrain. Ang napakalaking kingdom ng Elbaf nayayanig sa pagdating ng Black Dragon na ito, ng colossal dragon nitong si Loki. Hindi pa nga siya gumagawa ng moves, hindi pa umatake itong si Loki, napakatindi na agad ng damage na dinadala niya. Dahil sa snow, sa pagbago niya ng weather at sa thunderstorms na nadadala ng kanyang transformation. Literal na God of Destruction ang form na ito ni Loki. Kahit hindi nga siya umatake, kahit pumunta lang siya ng isang area, ng isang specific na island, kayang-kayang masira sa pagdating lang niya. To the point na ka-level na siya ng isang ancient weapon. Pwede nga ba na ang ability na ito ni Loki isang ancient weapon? Hindi. Dahil alam natin na isa itong Devil Fruit. Pero ang mga mata ni Loki, itong nagbibring ng mystery. Paano kung ang existence ni Loki mismong isang ancient weapon? Not to mention, since isang dragon nga itong si Loki, bumubugay dapat siya ng apoy or ng kung ano mang attribute, ang attribute ng dragon na ito. Na most likely, lightning and thunder dahil nakita nyo naman guys, palagi nyo yung ginagamit sa laban kay Harald at sa pag-arrive niya sa Sunrealm. Kung ganito ang nagagawa ni Loki sa pagdating pa lang niya, just imagine kung gaano ka massive na damage ang makikreate ng kanyang Dragon Breath. Ikumpara nyo na lamang ang damage na kayang gawin dati ni Kaido. Ngayon na mas maliit pa si Kaido kesa kay Loki, it is unimaginable kung anong klase ng destruction ang kayang gawin ni Loki sa form na ito. Kung naaalala nyo pa guys, binanggit ni Rox na may dalawang specific na devil fruit ang kailangan nilang ma-acquire para matalo talaga nilang world government, para matalo nila si Imu. At kung iisipin nyo, ang dalawang ito, ni Loki at nitong si Luffy, ang devil fruit at ang ability ng Sun God Nika nitong si Luffy at ng Black Dragon nitong si Loki ay mataas ang tsansa na ang abilities na hinahanap at sinisik noon nitong si Rox na ngayon nandito na sa Elbaf at kaharap ang mismong individual na gusto niyang talunin. Walang iba kung hindi si Imu. Hindi man ito na-achieve ni Rox before, it seems ngayon ay mangyayari ito. Hindi nga lang sa will na gusto niyang mangyari. Hindi sa paraan na i-overthrow nila ang kingdom ni Imu para silang maging bagong king of the world, kung hindi para i-liberate ang buong mundo mula sa world government. Isa pa guys, sa hindi natin nalinaw sa latest chapter, oo, napaka-obvious na malaki ang Black Dragon form nitong si Loki, pero hindi niya naiintindihan kung gaano ito kalaki guys. Nakita natin before na ang size ni Loki nang atakihin niyang isang Draugr ay mas maliit kumpara sa isang Draugr. Literal na maliit guys. Almost as if 5 times mas malaki ang Draugr kay Loki. Pero ngayon, makikita natin ang Draugr na ito na para bang mas maliit pa sa kamay or sa daliri ng Black Dragon form ni Loki. Nagmumukha itong isang napakaliit na insekto. Which means na napakaraming multiple times larger itong Black Dragon form ni Loki kumpara sa kanyang original na giant form. Pero ang tanong, kung ganito kalaki si Loki, paano siya nagkasya sa West Castle nang talunin at patayin niya si King Harald? Not only is it an anomaly na nagkasya itong si Loki sa loob ng West Castle, dahil sobrang laki nga nito guys. Mas malaki pa ang paa nito kaysa sa West Castle. Paano siya nagkasya doon sa kanyang transformation? Na rason kung bakit madaming nagsasabing hybrid form daw yun ni Loki, baka hindi yun ang kanyang full dragon form. Pero kahit hybrid form guys, sobrang liit nun kumpara sa kanyang full Zoan form. Not to mention, nakita natin guys ang mga silhouette, naglalakad si Loki gamit ang kanyang 4 na paa. Hindi yun hybrid form. At most likely, hindi din yun isang dragon. Dito pumasok ang teorya na mataas ang tsansa na hindi lamang ang dragon form ang ability ni Loki. Kung hindi, may isa pa siyang form. At yun ay ang wolf form. Which means na parehong ang Nidhogg at ang Fenrir Zoan form ay pareho niyang tinataglay.
That is the only possible explanation dahil hindi talaga magkakasya ang Dragonite sa loob ng castle na yon. Dahil nakita na rin natin sa previous videos natin, napakarami na nating Loki theory analysis videos guys. Pinakita natin ang Nightmare na Loki, ang Nightmare na Fenrir, at ang Nightmare na Nidhogg. At hindi naman pagtatabi-tabihin ni Oda ang tatlong yun kung si Nidhogg lang ang tunay na mag-a-appear at magmamanifest sa kwento. So most likely, ang dalawang yon ay parehong tinataglay nitong si Loki. Mataas ang tsansa na hindi man sa Devil Fruit, possible sa pamamagitan yon ng kanyang cursed and mystical eyes. Dahil ngayon, nakita na nga natin ang ability ni Loki, pero hindi pa ni-explain kung anong kayang gawin ng mga mata niya. At kung totoo nga yun guys, nangangahulugan lang ito na hindi pa natin nakikita ang full power nitong si Loki. Hindi pa ang Dragonite ang kanyang ability. Meron pa siyang ibang form na hindi pa nare-reveal. At yun na yung kanyang Fenrir form. At kung meron siyang ganong klase ng abilities, hindi din mawawala ang kanyang hybrid form na talagang nakakapagpa-curious ng malala sa mga One Piece fans, especially since kung ganito ka-massive ang kanyang full Zoan form, ano kayang itsura ng hybrid niya? Not to mention guys, alam kong nakita niyo naman ang latest chapter pero may hindi pa kayo naiisip. Alam niyo ba na ang mga fully awakened na mga Zoan fruits ay may nag-a-appear na black cloud? Tulad na lamang nitong si Lucci. Tulad ni Luffy, white sa kanya dahil naiiba nga siya. Isang god, mythical Zoan ang kanyang ability. Pero itong si Loki, napaka-normal pa lang. Wala tayong ibang makikita kung hindi ang kanyang massive na black dragon form. Walang black clouds, walang white clouds, which means hindi pa ito fully awakened. Hindi pa ito ang pinakamalakas na bersyon ng kanyang ability. At some point, mas lalakas pa ito. Kaya kung kinatatakutan na siya ngayon sa kanyang ability na ito, sa kanyang black dragon form, may mas ititindi pa ito. It is not even an argument, it is not even a debate kung sinong mas malakas. Si Loki ba o si Kaido? Literal na scaling pa lang guys. Magmumukha talagang bulate itong si Kaido sa presensya nitong si Loki. Pagdating sa lakas, ang lahat ng kayang gawin nitong si Kaido, kayang gawin din itong si Loki. Kaya ba ni Kaido na i-one hit si King Harald na nagtataglay ng immortality and buff mula mismo dito kay Imu? May rason din guys kung bakit. Ang title ng chapter na yon ay The Strongest in the Whole World. Habang si Kaido ay may titulo na The Strongest Creature, ikumpara niyo ang title na The Strongest in the Whole World dito. Na para bang ginawa ito ni Oda para mismong takpan, tabunan ang titulong yun ni Kaido. At ngayon nga guys na alam natin kung gaano ka-OP, kung gaano kalakas itong si Loki, paano nga ba siya tinalo ni Shanks? Mas lalo lang tayong curious ngayon na alam natin na sobrang laki nito to the point na kapag ikinumpara natin si Shanks dito kay Loki, mas maliit pa siya sa tuldok. Hindi nyo na makikita si Shanks na para bang napakaliit na microorganism na lang nito. Ano nga bang na-pull off at ang ginawa ni Shanks para matalong ganitong klase ng halimaw? However, this is where the video ends. Pero huwag kayong mag-alala dahil by this coming Friday, may bagong video tayo tungkol sa analysis, tungkol sa latest chapter pa rin na hindi natin natalakay dito. Para ma-notify kayo pagka-release natin ng video na yon, siguraduhin nyo lang na naka-like, naka-subscribe at rin nyo ng bell button. Also, we have an official Facebook page and official TikTok account. Kaya mag-like at mag-follow na din kayo sa ibang platforms na yon. It is The Updated Weeb, and I will see you guys on the next one.